Welcome back to my channel and welcome to Everell Park here in San Pedro, California. Itong park na to ay sinasabing one of the most beautiful parks in the whole Los Angeles. Madalas dito may filming. Nung nakatira kami dito, siguro mga, I would say mga in a year, siguro mga 5 times. Kasi malaman namin at padalhan kami ng message or notice na mayroong filming dito na gaganapin. Ang bahay namin ay 2 houses away from this park. Una ko kayong dalhin sa mga pato. Mayroong mga pato dito. Yung dati kong alaga, si Tutsi, ay hinahabol sila dito. Ito yung minsan nakakita ako ng mga labalahibo. Yung pala may pinatay ng coyote. Kinain ng coyote. Yung coyote, hindi lang aso yung pinapatay o kinakain nila, pati ibang animals, of course. Ayan. Do not feed wildlife. Ibig sabihin, yung mga squirrels. Ayan, may squirrel. Nung bumili kami ng bahay dito, sabi ko, it's a perfect location kasi may park at araw-araw pwede kami maglakad dito. Pero ang nangyari, tinamad din kami ng misis ko. I mean, pati pamilya ko, parents-in-law ko, tinatamad rin maglakad dito. Samantalang this is really one of the most beautiful parks in the whole Los Angeles. Ayan o. Papakita ko pa sa inyo yung ibang parte ng park. Maraming quinceañera dito. Yung celebration ng mga Latina culture. Pagdating ng 15 years old, meron silang sinasabi na quinceañera. Kung sa Pilipinas, yan ay yung 18 years old. Debutante. Sa kanila naman, quinceañera ang tawag. Talagang very well prepared yung nila party. Ang gown, bonggang-bongga. Tsaka, of course, may banda pa yung iba. Yung iba nag-hire ng mga kotse na mga luma. Kasi dito sa San Pedro, talagang maraming luma na mga kotse. Dahil this is an old city. Yung bahay nga namin, actually, mas matanda pa kasi tatay ko eh. It was built, I think, in 1925. Kaya next year, yung bahay na binili namin noon, which is now worth over 1 million, ay mag 100 years old na. Kaya nung lumipat kami, marami kaming pinaayos. Number 1, yung electrical panel was out of date. Tsaka, basta marami talaga. Gumastos kami ng malaki sa bahay na yun para mag-prepare, magpaayos. Nasa taas siya ng bundok. Aakyat ka pa ng 2 hagdan bago makarating sa bahay. Kaya nga bininta namin kasi tumatanda na tayo at mahirap na umakyat. Sorry. Lalo na pag may dala kang grocery, pabalik-balik ka umakyat sa bahay. Aakyat sa bahay. Meron din pala mga turtles dito. Pakita ko sa inyo yung mga pagong. Ayan, may uwak. May uwak, tingnan nyo. Ito yung mga turtles.
Ayan, kita nyo yung apat sila. Actually, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pitong pagong. Ayan, no? Pitong pagong. Meron pang kawayan. Kaya parang, talaga ang dating nito. Parang you're out and, outside of the city. Ang ambience pag andito ka. Ayan, dami palang pagong, oh. Dami, pinapakita ko sa inyo, napakadaming pagong. Ayan, oh, nasa punong kahoy, nagpahinga sila. Ayan, kita nyo yung pagong. I-close up natin. Napakadami. Punta muna tayo sa ibang parte ng park. Malaki itong park na to. Parang, basta, hindi ko alam ang size. Basta super laki talaga itong park na to. Merong gazebo, kung saan may mga kinakasal. Tapos, ano po ba? May falls. Ang kahoy dito ay over 100 years old. Talagang napakaganda ng tayo ng mga kahoy kasi very yung tawag din sa Tagalog. Hindi ko maano yung right word. Ayan. Punta naman tayo sa ibang parte ng park. Ang tawag nga pala itong park na to is Averill Park. Averill Park. This is under Los Angeles. Madalas talaga ang pictorial dito kasi nga very different sa mga parks na makikita niyo sa ibang lugar. Kasi nga itong isa na yung hilly, this is hilly. Tingnan niyo yung landscape niya. Hindi siya patag. Ito yung mga kahoy na sinasabi kong over 100 years old. Ayan, no. Over 100 years old. One time, nung presidente pa ako ng association namin, nagano kami dito, nagpa-party. May lechon, nag-celebrate ng fiesta ng bayan. Marami dito naglalakad ng mga aso nila. Kaya nga, nagigilty ako pag maisip ko yung pati naming alaga dahil sa katamaran namin, bira namin nilakad siya dito sa park. At dahil nga mataas yung bahay, tumitingin na lang siya sa mga dumadaan, mga furry kids. Dito sa side na to, talagang super ganda ng view. Yung bahay namin na dati, yung lumang bahay namin ay dyan sa likod ng bahay na yan. Kumbaga, yung bahay namin nadudungawan ng bahay na yan kasi sabi ko nga, hilly yung lugar namin at yan ay nasa taas namin. Ito, maganda dito magpakasal. Kaya maraming talagang dito, marami talagang ginaganap na kasalan. Bago ang lahat, kita ko muna sa inyo yung pangalan ng park.
Ayan. Averill Park. Averill Park welcomes you, City of Los Angeles. We make LA a better place. Ayan. Tapos ito yung nakikita sa bahay namin na view. Kaya mahal yung bahay namin dati kasi may view. Parang nasa bakasyon ka eh. Bawat tingin mo dyan sa dagat, you feel like you're not in LA. Parang nasa bakasyon ka talaga. Yun ang unang naramdaman ko. Tsaka bawat dungaw sa bintana, you feel good na very relaxing yung view. Ayan yung hospital, walking distance sa bahay. One time, punta ako sa emergency room. Hindi ko ginamit ko yung sasakyan ng misis ko. Hindi ko alam na may pasok pala siya. Pagkagising niya, hinanap niya, tumawag sa akin. Saka pa ako nagsabi na andun ako sa emergency room. Tapos nakakabit pa yung ano ko, yung Soiro, yung IV. Umuwi ako sa bahay, nakakabit pa yung IV ko. At bumalik ako para tapusin at tapusin yung IV fluid. It's only like maybe 10 minutes away from the house. Yung bahay na yan, yung nasa kanto, yun ang kapitbahay namin. Dito nga pala, yung kapitbahay namin, parang nasa Pilipinas. May kaibigan kami na ang babae Greek, tapos yung lalaki Cuban. Madalas ako pupunta sa bahay nila. Mag-marites kami, mag-chismis. Kahit anong lang pinag-usapan namin. Tayo ay pababa na kasi may pasok pa ako. Bukas, babalik na lang ulit ako para maipakita yung ibang parte ng park. It's already 1:16 in the afternoon. Yung pasok ko ay 2:00. Ganitong oras, nung nakatira pa kami dito, ay umaalis na ako sa bahay. So, magmamadali na ako at haabulin ko yung oras. Ayokong malate sa trabaho. Okay? So, I'll see you tomorrow for the continuation of this video. Thank you again for supporting my channel. Salamat Karajaw. Yun ang mga bahay dito na worth over 1 million ang presyo. At yan ako nagpark. Alis na ako at ayokong malate. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. Ito yung daan ko papuntang trabaho dati. Ito yung daan ko papuntang trabaho at hindi pala yung may simbahan. Nasa kabilang kali yung may simbahan. Pakita ko sa inyo yung sinasabi kong hilly, yung lugar namin dati. Kita nyo yung sa harap ko yung Port of Los Angeles, Port of San Pedro. Meron pa pala akong oras. It's still right time for me to go to work. Wag lang na matraffic sa daan. Ayan o. Kita nyo yung daan namin. Para itong San Francisco. Yun nga lang, San Francisco is para sa akin, depende rin sa area ng San Francisco. Kasi dito sa San Pedro talaga, marami rin magandang area. Mga magagandang bahay. At I think yung iba nga is mga baka sabihin mong worth 2 million.
Yun na yung mansion kung sa atin dyan sa Pilipinas. Papakita ko sa inyo yung daan ko dati papasok sa trabaho. Stop tayo dito. Dito rin pala maraming apartments. At maraming nakatira dito kasi nga maganda yung view. It's a small hometown feel. At gaya ng sinasabi ko, marami dito nakatira ng mga Italians saka Croatians. This is where the biggest community of Italians live sa whole California. Maraming mga pizzeria dito, kung ano-ano pa mga Italian na pagkain. Ako naman, not really fond of Italian food kasi marami sa kanila is carbohydrates. Papunta na tayo sa freeway. Ito yung daan papuntang freeway. I miss this place a lot. We live here for I think over 10 years dito sa city na to. And honestly, kahit nakatira kami dito for over 10 years, ay hindi ko naikot yung buong city. Maraming parte ng syudad ang hindi ko pa napuntahan. Yan, pareho niya, hindi ko yung napuntahan. It's a restaurant, Moroccan restaurant. Hindi pa ako napunta dyan. Yung car wash sa left side, madalas kami dyan magpalinis ng sasakyan. Tapos yung, ito may Italian, tingnan mo, isa yan sa mga Italian na pizza. Meron din ditong yung mga yati, marina. Kaya this is really a nice place. In fact, sa trabaho, kung sabihin mong you live in San Pedro, parang sila hanga na, marinig lang nila yung pangalan na San Pedro. It's like nice sa tinga nila. San Pedro has a lot of charms. Dito sa parte na to, mga luma rin yung mga building. Kasi nga, San Pedro is over 100 years old as a city. I think this is one of the old... Actually, mas mahigit pa sa 100. Merong pelikula dito na dito ginawa. It's a popular movie. Hindi ko lang matandaan sa ngayon. Dito sa San Pedro, nag-filming. Papakita ko lang sa inyo yung entrance papunta sa freeway. Hindi mo lang itong hindi mo lang ito mga to. Walang parang Pilipinas, walang pakialam na they're not on the right tawag dito right of way. Kita nyo, parang Pilipinas. So ito na yung entrance papuntang freeway. At dito na talaga tayo magtatapos sa video na to. Yeah, parang Pilipinas. Bumalik tuloy sa akin yung maalala sa Pilipinas. Yung mga driver na reckless. Ayan papunta sa tulay yung nasa right side. Ito naman ay papuntang LA. So
Once again, thank you for your support watching my videos. Maraming salamat. Salamat Karajaw. God bless. Ito na yung papuntang Everett Park na pinuntahan ko kahapon. Kita nyo yung daan, maraming puno at saka magagandang bahay. Milyon ang presyo ng mga bahay dito. Meron akong paborito na bahay dito. Ang tawag ko White House. Paborito namin ng misis ko. Pakita ko sa inyo, nasa left side ko yung bahay. Ayan, yan ang sinasabi kong White House. Yung bahay na yan, ang tawag ko ay White House. Ito na yung park sa kanto. Kaya hinto muna tayo dito sandali bago pumunta sa dagat kung meron pa akong oras. Ito tayo mag-park sa lilim. Dito sa Everett Park, mayroong mga picnic tables and upuan. Oh, anong nangyari dyan? Nasa taas, tulog. Hey, good morning. What's up? Hey, how are you? Ano kayo nangyari dito at malungkot siya, nag-iisa? I hope you're not injured. Oh, okay lang pala. Kala ko anong nangyari. Hello? Hey, come here. Come here. Hey. Anyway, let's leave him alone. Leave her alone. At I'll show you the rest of the park. Kahapon, andito ako, pero I didn't stay long kasi may pasok pa ako. I was running out of time. Now, I have plenty of time so I can show you around the rest of the park. Ayan o, tumakbo siya o lumipad pala. Napaka-presko ng hangin dito. I miss this place a lot. Noon, sa gitna kami ng syudad, pero parang probinsya ang dating. Ngayon naman, yung lugar namin ay nasa disyerto. Sinasabi kong nasa baryo. Baryo ang tawag namin sa lugar ko ngayon. Maraming donkeys. Dito tayo sa unahan. May mga nag-stroll ng mga bata. Dito pala ay maraming mga Filipino rin na nagtatrabaho as caregivers. Marami kasi dito mga senior citizens. Kasi nga itong San Pedro is an old city, is an old town. Kaya maraming nakatira dito ng mga matatanda. Kaya marami sa kanila like age 80 or 90 nangailangan na ng caregiver. So maraming mga Filipino dito na nag-caregiver. In fact, nung lumipat kami dito, umupa muna kami ng bahay. At yung isa sa bahay na pinunta namin para tawag dito, uupahan sana,
Filipino ang may-ari, bigay sa kanya ng amo niyang mag-asawa na walang anak. Biro mo, ang swerte niya, di ba? Talagang maraming caregivers na mapalad. Maraming pinalad na yung amo nila bago namatay, binigay sa kanila yung bahay. At isa yung sa mga Filipino na mapalad, yung kinikwento ko. Sister-in-law ng kasama ko sa trabaho. Ito, meron pang picnic table sa ilalim ng puno. Ang ganda ng mga bahay dito sa tabi. Ayan, another picnic table. Ito nga pala yung sinasabi kong waterfalls kahapon. Man-made siya, pero I mean, the sound, it's refreshing. Parang nasa ano ka talaga, nasa bundukan na may falls. Diba? The sound is of course like any natural falls. Yung itsura lang, ipiki. Ayan o. Papakita ko pati yung mga bahay sa tabi. I have to be careful lang kasi yan may aso. Maraming naglalakad ng aso dito. Lapitan natin yung falls para makita nyo ang itsura. Sana meron din tayo sa Pilipinas dito sa mga parks, diba? Ayan. Pwede ka maligo. At tingnan nyo yung punong kahoy. Ipakita ko yung punong kahoy kung gaano kalawak. I'm sure yung mga puno na yan, over 100 years old. Sa Pilipinas, pareho sa bayan namin, sinisira yung mga kahoy. Dito, ito yung mga bahay sa gilid. Maliit yung iba, pero mahal din. I think over 1 million pa rin yung presyo ang bibilhin mo yun. Nakatira kami dati dyan sa kalye na yan. Dito nga pala sa Amerika, especially dito sa California, yung mga naglilinis ay mga Hispanic. Ayan, mga Hispanic, mostly from Mexico. Dito kami nag-picnic dati ng association namin sa park na ito. Tingnan yung mga bahay, di ba? Ang ganda. You know what? Merong bahay dito na laging nagsushooting or nag-filming. Maganda yung bahay. Hindi ko lang matandaan kung anong pelikula yung minsan ay ginamit yung bahay. Dito rin pala ay may mga scooter, mga ganito na iniiwan sa tabi ng park or yung mga areas kung saan maraming taong pumupunta. Ayan ay for rent. Gamitin mo lang ang credit card mo at pwede mo nang gamitin yan para tawag dito, mag-ikot, like for example dito sa park o kaya sa buong bayan. May families ata na nag-picnic ngayon. Tingnan nyo, sa malayo.
This is one of the best places dito sa San Pedro. Talagang very relaxing yung atmosphere. The whole day, talagang pwede ka matulog sa damo. Like we used to do when we live here. Pupunta kami dito kasama yung alaga namin. Pero hindi naman kami natutulog. Minsan, which is very rare, may pumupunta na homeless dito sa labas ng park. Pero ayan, nireklamo agad ng mga tao dito, siyempre dahil it's not good sa neighborhood. Ayan yung bahay na sabi ko ginagamit sa mga pelikula. Hindi lang isang beses yung ginamit sa filming. Ayan yung bahay namin sa likod niyan. Sa likod ng bahay na mataas dyan. Yan ang bahay namin. At dito kita na yung tulay. Yung sinasabi ko kanina na Vincent Famas Bridge. May kausap ako na Korean, mag-asawa. Tapos, hindi marunong mag-English. Binati ko ng kamsahamnida. Tapos, kinausap na ako ng Korean. Pinatulan ko na lang. Kahit hindi kayo magkaintindihan, sabi ko sa trabaho ko, marami akong mga co-workers na Korean. At sinabi ko pati na napunta na ako ng Korea 2 beses. At hindi ko alam kung naintindihan nila. Ayan na yung mag-asawa. Anyway, I think naikot ka na yung buong park. Magpa-picture sana ako sa lalaki pero nahiya naman ako magsabi at baka hindi rin ako maintindihan.